nung nakita mo ang lolo mo, tagal mo nang hinahanap. I'm so happy for you, friend! Uy, Ami, salamat ha. Kung hindi dahil sa pagkakapicture mo dun sa kwintas ko, baka hindi na ako natuntun ni Lolo. Wala yun, Ate Jenna. Alam mo, destiny niyo talaga ni Sir Changhi na makita ang isa't isa. Di ba? Ay, ano to? Ang gulo-gulo niya? Lindy, balik sa trabaho. Ikaw bata kayo, homework mo, tapusin mo na, ha? Samcho naman eh. Parang di ka naman natutuwa sa nangyari kay Ate Jenna. Ano yung natutuwa? Saya-saya ko nga eh. Kasalanan ko, hindi ako matuwa. Congrats, ha? Sorry. O paano ngayon, Jenna, ha? Ma'am Jenna, dito ka na ulit. Hindi po, Mr. Shim. Bumalik po ako dito para makapagpaalam sa inyo. Hindi po ako sa Maynila maninirahan kasama si Lolo. Sad naman. Pero alam mo, sa isang banda, masaya na rin ako para sa'yo. Kasi, syempre, bago ng buhay mo, yaman-yamanan ka na, hindi ka na mahihirapan gaya ng daddy. Ganda-ganda mo ngayon, no? Tingnan mo. Tingnan mo naman. Paano nga pala si Ma'am Ivy tsaka si Ma'am Violeta? Anong reaction nila nung nalaman na lang ikaw ang nawawalang apo ni Sir Changhi? Medyo tanggap na ni Tita Violeta. Pero kasi si Ivy, nagkakaproblema pa kami. Pero sabi naman ni Lolo, ganun lang daw talaga siya. Alam mo, unti-unti, matatanggap din na magpinsan kami. Sana mangyari yun, no? Malapit na yan, Ate Jenna. Saka sana matanggap niya na rin si Nainay at saka si Ninang Ada. Ano? Dito na kayo titira? Iyon ang sabi ni Sir Changhi. Pumayag naman kayo kaagad. Hindi man lang kayo pumilit na bumalik na lang kayo dun sa squatter na pinanggalingan ninyo. Medyo matalas yung dila mo. Saan ka nagpapahasa? Ivy, wala namang kaming hanggat na masama sa pagtira namin dito. Ayoko lang mahiwalay sa anak ko. Alam mo, pinalaki ng kumare ko si Jenna na mabuting bata. Pero mukhang mahahawa, mukhang sasama ang ugali ni Jenna, lalo't ikaw ang makakasama dito. Sabihin ninyo, mga abusado lang talaga kayo. Hindi man lang kayo nakontento na naambunan ng grasya yung anak-anakan ninyo. Dala-dalawa pa kayo nagsusumiksik dito? Patay gutom kayo? Ay, sobra ka naman ng magsalita. Masasarap ang mga pagkain nyo dito, pero may nakakain di kami dun sa kangkong na pinanggalingan namin. Kapal-kapal ang mukha mo, sagot-sagutin ako? Sampid ka naman, sampid! Ay! Kumusta naman kayo ni Benjo? Nagkausap na ba kayo? Hindi pa nga eh. Inuna kasi namin ni Lolong ayusin ang problema kay Aling Sandra. So hindi pa niya alam na nandito ka sa Bicol? Hindi pa rin niya alam na yung nangyari sa'yo na natagpuan mo na yung lolo mong matagal mo nang hinahanap? Hindi ko alam, Dindi. Hindi ko alam eh. Bakit kaya hindi mo siya puntahan sa kanila na magkausap na kayo? Bye! aso na lang. Hanggang dito ako. Alam mo, inukit ko yan para tuwing dumadaan ka dito, maalala mo na mahal na mahal kita. Benjo, paano pag dumating yung araw na mag-away tayo, magkatampuhan? Mamahalin mo pa kaya ako? Alam mo, mahirap burahin yan, inukit
sa'yo. Hindi basta-basta mabubulan ng kahit anong away o tampuhan. Gusto ko kasi sana siyang kausapin. Wala siya rito eh. Sinundan ka niya sa Maynila. Kasi isang ibig sabihin nun, in love talaga si Benjo sa'yo. Benjo, ikaw ba yan? Parang namumukhaan kita. Driver po siya ni Joshua. Natutuwa naman ako, Jen, at dinadalaw ka ng kaibigan mo. Hindi kita napakilala kay lolong boyfriend ko. Bakit nga ba, Jenna? Pinakilig ka ng gusto ng mga loving moments sa Koreana. Hatid ng Coffee Mate, Nesty at Tide Taba Bar.